Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Munting kalaman nga pala, nako, Castro, hindi alam yata kung saan susuot ngayon. Ito po, mukhang bumait yata, hindi mo alam kung mabait o ano no? Dahil alam naman natin, ito naging kaso ni Castro, naging convicted daw, di umano to, no? Ngayon po, may isang post po dito na kung saan, tila yata, kinakalaban niya na si BBM, no? Pero hindi ko sigurado kung totoo to, ha? Ito ay kumakalat, sari-sari na, viral po ito ngayon sa social media, no? Ito pong post na to, tingnan po natin tong post na to, basahin natin, ha? Oh, ginulo mo BBM ang mga kabataan sa Mindoro. Maglabasa na tayo ng amoy. Ikaw lang naman ang may hawak ng pondo sa Pinas. Lahat pag-uutos mo, sundin namin. Ito. Hindi ko siya sabi totoo to ha, pero viral to. Ilagay nyo sa baba kung kayo nakakaalam dyan bago tayo magpatuloy. Isang subscribe, isang like muna dyan tayo. At ito, right, ito ba ay totoo na sinabi ni Castro? Ha? Gusto ko sa inyo galing, no? Kasi talagang itong viral talaga tong issue na to na kung saan nasa ano si Castro ngayon, kumbaga nanganganib baka makulong. 'Di ba? Kasi syempre alam niyo naman, 'di ba? Hindi mo alam kung saan kakampi tong mga dilawan na to Hindi ko alam kung sakop ng dilawan to si Castro No? O ito, hindi ko alam kung totoo tong post na to pero ayon dito, sinasabi niya yung pondo daw ni BBM ibubukin niya, no? Oh. Basahin natin ang konting ang comment na to. Porket makukulong ka, maglabas ka ng sama ng loob, bayad ka naman. Darating din ang araw, kayo ang magkakainitan. Maganda nga, maubos na kayo. Kasi alam niyo naman bakit talaga. Anong real talk? Alam mo, ano totoo? Hindi ko lang kung totoo tong post na to Napakarami nito sa social media. Pero ang totoo po, itong mga pinklawan na to, doon lang sila sa kanilang pwesto na kung saan sila lang ang nakikinabang, hindi taong bayan, kundi sila lang. Yeah? Wala silang pinapanigan. Tamo, katwiran niya ni Kiko Maching, sila ay nagmamasid lang. Hanggang ngayon, nagmamasid. Tanungin mo, bagong taon na nagmamasid pa rin si Kiko Maching. Alam mo, hindi pagmamasid ang kailangan namin ngayon. Ang kailangan namin ngayon, kasagutan na mabilis at investigasyon. Kayo, matatalino kayo, di ba? Mga edukado kuno kayo, yung kayo mga pinklawa. Kayo, alam mo, tutusin kung bakit nag-away-away lahat ito. Para sa akin, ibang pinklawan lalo nagpapagulo Di ba? Kasi sila yung nagsisindi. Sila yung gumagaton para maapoy lalo. Di ba? Kasi imbis na kayo ay gumawa ng paraan, kaso pag gumawa sila ng paraan, nilalabanan nila si BBM. Di ba? Kaya ngayon, inihintay lang nila eleksyon. Akala naman nila mananalo sila sa eleksyon, di ba? No? Ito. Castro Ugok. Ito pa. Di ba amiga daw sila nag-shake hands, sabi ni BBM? So, ibig sabihin, puro scripted lang ang galawan nyo dahil sumusunod lang kayo sa kanya. Ngayon, lumabas na ang totoo. Bakit hindi pa kulong yan? Ngayon lang nalaman ni Castro na magkasabot ang grupo ng NPA at BBM admin pero ang taong bayan ay tagal na alam. Inilabas mo ang bantot ng BBM yung bangag. Lahat ng inuto sinusunod tapos di ka maambunan saka magagalit. Meaning, sangayunan ka sa nangyayari sa bansa. Sa ngayon, meaning sanggayon. Ano ba pinagsasabi nito? Mga iyak kayong nasa kulungan. You watch that, it's called kabra. Ano yan? Gaba. Tama, Diyos na ang may akda. Bakit hindi pa rin nakukulong to? Ayun po. Pakinggan po natin itong si Castro po sa kanyang pahayag na talagang hanggang sa huli ba naman bago ka makulong? Bago makulong. Bago ka ba namang kagalitan ng iba hanggang ngayon man, Duterte para ng masama pa rin loob mo. Tama na. Representative ka, di ba? Magpatawad ka na. Sinasabi nila sa taong bayan sila. Kaya sila galit sa extrajudicial di umano ni Pangulong Duterte dahil sila taong bayan. Bakit? Kaya ba nagkaroon ng extrajudicial yung AGK na yan? Di ba dahil sa mga masama mga adictus benedictus, sa mga mapagsamantala sa gobyerno, mapagsamantala sa taong bayan, sabi ko nga yung anak mo, kaisa-isang anak mo, lumabas ng gabi, hindi na umuwi. Natagpuan, tinapon sa ilalim ng tulay, tinapon sa ganyak. Yun ba, minsan kayo Castro, pinaglaban nyo ba yung mga taong naapektuhan? Pinaglaban nyo ba yan? Minsan di namin narinig sa bibig nyo o sa anumang kadahilanan nyo o anumang istorya nyo na binatikos nyo yung mga adictus benedictus, kundi ginawa patang santo yung isa Diba? Gagawin pang santo ata yung isa. No? Pakinggan natin to
Yung problema yung Pilipinas, yung Pilipino. Yan lang. 2018 pa yun, no? Okay. Ang ang panahon na ito ay martial law sa Mindanao, no? During the martial law sa Mindanao. Because of Marawi. So, oo. Because of Marawi. So, before the 2018, alam natin maraming mga lumad, mga katutubo na nagbabakwit because of the militarization, yun nga yung mga mining sa kanilang mga ancestral lands, no? So, noong 2018, parang nagdaos ng National Solidarity Mission yung organization doon. And we were invited ni Kasatur, no, na umattend doon sa National Solidarity Mission. Pero bago nangyari yun, nangyari na yung nagkaroon ng harassment sa school, yung mga bata na hindi taga roon kasi dorm school yun eh, dormitory school. Okay. Pinalaya sila at the midst sa gabi, no, gabi na. Sorry, pinalayas sila. Yes, Yun ang hindi ko nabasa kasi. Pinaalis sila dun sa school. So walang choice ang mga teacher kundi kasi binabantaan na sila eh, na pag hindi sila umalis na may mangyayari. At nangyari na kasi noon before eh, na may pinatay na, yung Alcadeb na binabanggit Yes, mo. question lang. I was about to ask that eh, kasi during the time of Secretary Luisto, yung Alcadeb is also a school of Lumads. Tama. Di ba? Multi-awardee. Multi-awarded. International pata. Kaya lang may namatay. O may pinatay. Oo, may pinatay. So, anong kaso sa inyo? Other forms of child abuse. Child RA abuse? 767. Pinalakad daw namin sa dilim yung mga bata, na umuulan, ganun daw. Ang nagsampa ng kaso, ang gobyerno, specifically Gobyerno. sino? Anong Yung, ahensya? DSWD doon sa lugar. Saka yung, DSWD nag-file ng kaso sa inyo? Yes. Doon sa lugar, yun. Ang bait niya ngayon, no? Ang bait-bait mo yung nakaharap mo si Digong sa ba yun? Dun sa kay Sarah. Hindi ka ganyan. Ba't parang bait-bait mo ngayon? Ako, Yung- direct question lang. Do you think this is a legal problem or a political problem on your part? Sa amin, political problem yon. So, that time. So, alam naman Ba't ka naman pupolitikahin? Di ba? natin yung naging papel namin na makabayan doon sa about doon sa budget, sa confidential funds, yung mga posisyon namin sa ginagawa ng Duterte administration that time. But let me also ask you this question. You were once the favorite of President Duterte. In fact, some of you Sabi became nila. members of the cabinet. Talaga. Hindi ko kayo Oo. Bisaya. Hindi. Tapos, all of a sudden, there was a fallout between the President at saka yung Makabayan Black. Nakita kasi na nakita natin yung at the start pa lang ng Duterte administration, nakita na natin talaga yung 'di ba nagkaroon ng extrajudicial killings on the first 6 months. So nakita natin yung lupit na ginawa. Pero ma'am, Ma'am, ito ma'am, sabihin ko sa inyo paalala ko lang sa iyo yung ginawa ni Pangulong Duterte ma'am, yun ay shield sa ating bansa sa mga mapang-abusong mga durugista, sa mga babaeng minumolestya, mga pinagsasamantalahan. Sabi ko nga yung anak, maraming Pilipino, tanungin mo dyan, ito sa mga nakikinig ngayon, mamay kakilala o baka biktima rin sila, na anak nila minsan nang nasangkot sa ganito dahil sa mga ganyan, mga adictos-bilitos, mga masamang loob. Yung mga panahon na yan, takot sa panahon ni Duterte. At shield si Duterte sa Pilipinas. Kaya binoto si Duterte, una pa lang sinabi ni Pangulong Duterte, di ba? Pag ako nanalo, asahan nyo, ganyan gagawin ko. Kaya yun ang gusto ng tao sa kanya. Binoto siya ng tao dahil doon. Kasi yung tao sawang-sawa na sa mga administrasyon nagdaan na pinababayaan lang, yung mga anak nila binuburo. Kaya sa isang anak mo, binurol. Wala ka ng anak. Yun na lang pag-asa mo sa buhay na makaahon ka na wala pa sa'yo dahil sa adictus-benedictus na mga nandyan sa kalye. O anong gagawin mo? Nangarap sila isang beses, sana may isang tao ng tanggol sa amin. Na yun na nga binigay si Pangulong Duterte at binoto at naging shield. At nangako si Pangulong Duterte, lahat yan ay bahagi ng bahagi ng administrasyon bilang presidente siya. Ngayon, ang ginawa nyo, syempre, galit kayo, okay naman, kasi galit kayo. Ang masaklap nito, okay lang magalit sila eh. Kasi, bagaman, sabi ni Duterte, inamin naman na niya eh. Ginagawa niya eh. Sige, okay lang, galit kayo. Ang masama nito sa loob namin, ma'am, galit kayo sa ginagawa ni Duterte na pagpatay.
Tama? Pero yung mga pagpatay ng mga taong addictus, benedictus, mga lulong dyan, na kung saan-saan sa paligid, never kayong nagalit. Never kayong gumawa ng anumang aksyon na tungkol sa mga niya. Diba? May ginawa ba aksyon itong mga to? Ha? Sa mga kaguluhan. Ha? Yung ba binigay, ni Misan ba, yung ba yung mga tao na yon na nangurakot noon, ng gulo sa Pilipinas, ng halay o anuman, nabigyan din nyo ba yung mga yan? Ha? Sino naging shield? Si Pangulong Duterte yan naging shield namin yung panahon na yun. Di ba? O kayo, sige, o siya. Tama kayo. O sige nga, pagtanggol niya Pilipinas, asan ba ngayon Pilipinas? Laganap ngayon na. May takot ba ngayon mga Aditus Benedictus? Ha? The first DSWD Secretary of Digong was Judy Taguiwalo. Diba? And Siya. she's identified with the left. Pagpasensya mo na, mas bata sa atin malayo. Ay, Hindi nyo naalala yung Hindi mga nyo na. naalala si Judy? Naalala ko Ayaw, pero, nakala ko hindi nyo naalala eh. Si Judy pero Taguiwalo. sandali lang siya, ilang Yeah. months lang. Lisa Hindi Masa, siya- oo. Kapaing Mariano. Yes. Alam mo, Because talagang close si Digong sa mga sa progressive left. Kasi I remember Judy Taguiwalo was ito yung funny part sa peace negotiation. oh. Yung mga kaharap namin na nasa Tuwan-tuwa yung iba dito na kinulong si Digong. Anya, kulong na si Digong. Oh. Sino ngayon magtatanggol sa Pilipinas? Sige nga, maglalakad kayo sa kali. Sino ngayon ang tutulong dyan? Iiyak na lang kayo sa harapan ng kabaong na namatay. Di ba? Yung nagsasabi ko, real talk yan. Realidad po nangyayari yan. Anak mo lumabas kaisa-isa, naapektuhan, gumamit ng masamang pinagbabawal na gamot. Bakit? Walang sumusupil sa masamang bawal na gamot eh. Kung meron man, di katulad ng kay Duterte. At meron naman talaga ngayon, kumikilos talaga ang ating mga otoridad. Pero syempre, iba yung panahon ni Duterte. Talagang matakot. Di ba alam niyo sa airport? Hindi ko lang kung ito, parang totoo, alam ko eh. Yung tanimbala, di ba para hindi taniman ng bala, yung mukha ni Duterte, pinapasil sa mga baggage, dun sa mga bag. Di ba? Ginagamit yun. Litrato pa ni Pangulong Duterte, takot na sila. Di ba? bilang side during a previous administration. Hindi nyo kasi narasa, wag nyo sana maranasan yung anak nyo sa susunod na apekto na ng masamang gamot, nagbabawal na gamot. Bakit? Walang pangil yung nagpapaano yung batas eh. Para sa akin Kaya yung anak mo matino, lalabas, anak, college, lalabas, hindi mo alam ba't ginagabi. Yung pala naluluna sa bisyo. Sino nagturo? Yung barkada, nagbibisyo rin. Bakit naturuan siya? Walang takot sa gobyerno eh. Bakit? Walang punishment na ipinapato sa kanila. Pag nakulong, kung mayaman yung nakulong, palalayain din. Minsan niya, kahit mahirap yung nakulong basta pag droga pinag-usapan mamalay mo, nakalaya na Ako marami yung kakilala akala ko ba kaso niyan drugista yan. Ba't nakalaya? Akala ko ba Nobel yan? Nagtataka ka ba't nakalaya Di ba? Hindi nakalaya. Yun, pang isang buwan, yun. Pinagsamantalaan yung kaisa-isang bunsong anak na babae. Di ba? Hindi nyo kasi nararasan niyang ganyan. Kakampihan namin ngayon, facing their side. Sabi ko, wow, kakaiba to. So, ano ang Under the Duterte administration. ano ba kayo? Ano ang penalty sa decision? Yung penalty from 4 years to 6 years imprisonment. Prison Yung mga- correctional, less than 6 years and 1 day. Less than, less So than- that's probationable. I mean, sorry, natataliwan. Hindi mo kasi kinampihan niya ng administrasyon kaya ako tuloy kaso mo. Kung medyo nag-swing-swing ka. No, saan ang kulong yan? So, I'm just asking, BJMP or... Kasi we had... Hindi, kung convicted, bilibid. Ano ka? Bilibid makukulong. Kung convicted na-convict na. 6 years yan So 6 years ang maximum. So kung convicted yan, I mean, kung final conviction sa Muntinlupa? Muntinlupa. Muntinlupa. Tiyatakot mo naman si Castro, ikaw naman. Ayun, iba tuloy yung mata ni Castro Di ba? Namumutawi sa kanya yung takot ka ba Pero it's Wait, well, not way. Napapahiya siya na malalim. may Supreme Court pa. Yes. Wait. So May Supreme Court pa nga pero kung makonvict ka na. Pero wag naman. Ayaan mo muna maabot ni Sara pagkapanalo niya sa 2028.
Nasa CA ngayon yung kaso. Yes. Kahapon nag-file kami ng MR. Alam mo, you're the attorney. I read the provision of that law. Meron siyang preventive clause na even without the intent of harming the children, it can be interpreted, di ba, na may violation sa rights ng bata. Therefore, you can be sued or penalized. May preventive, sabi ko, ano ibig sabihin ng preventive clause? Even without harming the children. Yung circumstansya ho ng paglalakad ng bata, medyo nalinawan ako ngayon Kasi sabi nyo, gabi, pinapalayas nyo nila. Naglakad kayo ng 3 hours, gabi. Without any government official. Wala ho, kayo-kayo lang. So, kasalanan daw namin yun. Pinalakad daw namin. Pero Yan ang nabasa ko kasi. Oo, that was the decision naman din ng mga teachers and the students themselves din na umalis dun And sa I would lugar. assume that the teachers... Kami, lang, ang papel namin doon, syempre, sila, provide sila ng tulong. Question lang po, who funds that school? Local government? Community, yung mga lumad school, gawa ito ng mga, inorganize ito ng mga community, katulong ang simbahan, mga NGOs, yun. So, wala itong funding from the government. But I would assume that in the trial itself, the teachers would have testified. Nag-testify ho ba yung mga guro? Nag-testify sila, nasabi. In your favor? Kasi sila rin kinasuhan Oh, Kasama sila sila rin doon sa kaso. So, yung kaso, 9 teachers, kami ni Kasatur. So 13, So, yun ang 13. Yun ang 13. Bakit? Yung teacher Pati guro kinasuhan. kinasuhan? Oo, 9 teachers. Dahil pinalakad nyo? Oo daw. Dahil pinalakad nila, sinamahan nila. Ayun, Nag-conspire daw kami that's the para sequence, How? The question now, it's precisely where the hanging question was. Makukonvict ba kayo kung hindi sa Davao ginawa ang paglilitis? Di ba parang, anyway, huwag niyo sirkutin yan kasi nga, sub judice. But the point was, parang it's mind-boggling na may ginawa kayong maayos, tapos kayo pang kinasuhan, at ang pumasok pa sa inyo, DSWD. Parang hindi gagawin yan ng DSWD kasi parang sa akin. Ba't di gagawin, sir? Kung nakita halimbawa na patunayan, ba't di gagawin? Very compassionate ang DSWD. Yeah. Parang feeling ko, parang inutusan to Nako, sir. Yan ang hirap Di ba? So ano ang nyo ngayon? So ngayon, nasa CA na. Oo, nasa CA na and hopefully ma-review ang naging decision. Gaano kayo ka-confident na ma-reverse yung decision? Well, dahil nasa Mindanao pa rin ito, Ang CA? oo, nasa CDO. Sa CDO. Meron bang ganun? Hindi Ayaw mo kasi kumampi kay BBM Parang kinakalaban mo pa ata si BBM ngayon. sa Manila yun. Para hindi na to Yes, declare. oo. Okay. For easy access by the... So, pero praying pa rin kami na makikita pa rin ng CA sa Kay Flavi ka humingi ng ng dasal, yung patungan yung ulong gano'n. Kay Flavi ka humingi ng ng panalangin. review yung naging decision nung division na yon. Malaking talaga, this is a time where red baiting was very prominent, no? Yes. Were you na red bait ba kayo? Oo. Red tag, sorry. Sorry ako ng red tagging. Ang dami, tsaka yung mga talagang threat Yeah. sa social Physical media, threat. so SOCMED, tsaka yung Do you have threats na hanggang ngayon may And natatanggap? even si former President Duterte, di ba? Tinrets ako. Diretso Kaya nga. nga, diretsuhan yun. Kaya talagang dinimanda ko siya. At saka best friend kayo ni VP Sara Duterte sa Quadcom. Yes. Tapang-tapang nyo sa Quadcom Ngayon, bite nyo na. Pala, Well, pinahirapan Yeah. niyo. So, okay, best friend. Kaya, Yung matapang na tanong, galit na sabihin galit. mo. Pero ito question ko lang po, sa politics ngayon, your Makabayan Black. clearly anti-Duterte, anti-Marcos, or anti-all? Sana all. well, syempre kami ay pro-people kami, kung ano yung para sa bayan. Ayan, nagtatago na naman siya sa setup for people para sa bayan. Pero hindi mo sila makitaan ng para talaga sa bayan.
kung talagang para sa bayan kayo, kung para sa bayan kayo, itong nangyayari ngayon na korupsyon, hindi naman to nakinabang hindi naman epekto nito mga politiko na makukulong Ang taong bayan talaga ang naapektuhan nito. Dapat man lang yung talino nyo, kayo mga dyan, nangingialam kayo, tahimik ata kayo. 'Di ba? Sa korupsyong ito 'Di ba? Dapat man lang dinidiin nyo. Alam niyo naman kung sino big fish na Nagsalita na lahat Hindi Lalong tahimik kayo, nagmamasid pa yata kayo. 'Di ba? Kung ang administration, whether Duterte ka man, Marcos, o yung previous administration na lumalabag sa human rights, no, hindi ginagawa. Pero yung mga biktima ng mga addictus benedictus, hindi ba human rights yun? Gumawa ba kayo ng paraan o isang batas na kung saan yung mga addictus benedictus parusahan? Wala ako nakitang pinarusahan na yung mga yan Na talagang mabigat-bigat doon O magsalita man lang kayo, di ba? Alam niyo yun? Gawa yung kanilang tamang serbisyo para sa bayan against kami doon sa ginagawa. So hindi naman sa mga personality siguro. Hindi naman siguro sa personality. Si Duterte tuwan-tuwa kayo nakulong. Doon sa ginagawa nung administration. Kapag may guess ko kami dito, and one of the questions asked or lumabas sa amin is, the Makabayan Bloc is now asking that Senator Lacson include the President's investigation. Ang comment ko, that's a major shift. So what happened? Kasi dati medyo tahimik, all of a sudden, pinapa-imbestigan nyo na. You're very vocal against that. Si BBM, di ba? Pinaparesign nyo. Di ba? Pinapa-imbestigahan namin. Pinapa-imbestigahan natin. So sabi ko, that's a kasi major shift. hindi pwede nating mawala yung accountability, responsibility ng BBM, ni President. Dahil siya yung pumipirma Siya yung nagsasubmit ng NEP. And at the end ng budget process, siya pa rin yung pumipirma. Narinig nyo Ayan galing niya mismo. Ang pumipirma ng NEP, si BBM. Baka gawin nyo naman to mga loyalista, baka gawin nyo naman DDS to. Galit kay Duterte to Ito, sample to galit kay Duterte to. Against sa Duterte to. Ngayon, sinabi niya, ang pumipirma, parang dito, nilaglag na si BBM dito parang nilaglag na Dito, ang pumipirma ang NEP, sino? Si BBM. Baka sabihin nyo, hindi, DDS ka na rin. Kasi lahat na nagsasalita na binubuko sila, gini-DDS nila Nire-review naman daw ni Presidente yung budget Pero, di ba? Nireview naman daw. Inireview si Duterte, sinisi ng mga vlogger. Si Duterte daw talaga may kasalanan. Hero pa daw si Marcos kasi siya yung una nagbunyag. so you're saying dapat investigahin siya because of command responsibility. Yes, investigahan. Yung mga sinasabi na, yung mga lumabas, no, na yung papel nila doon sa mga kickbacks, no, through ES, through Secretary Kawandaman, mga USEC, ASEC. Yes. So yung mga yon, klaro, dapat kasi may testimonya na involved Correct. sila. Dapat sila maimbestigahan. Yes. Pero ang hinihingi is far beyond that. It includes investigating the president. Yes. But so far, wala tayong testimony na kinukuha, na-identify si BBM. Di ba? Yung kay Bernardo, through ES. Okay. So, yun yung matibay-tibay na Mag-fearless question tayo, Congressman Castro. Sorry, palang. Mga kay Presidente. Imbestiga lang. We'll go to fearless questions, Congressman Castro. In one word or a short phrase, how would you describe 2025 po? Well, dito, sa amin kasi yung UA, parang yung pagpapababa ng UA, parang pampalubag-loob lang yon, no? Para ma-appease lang yung mga tao. Pero doon pa rin yun Yung mga porks na binabanggit namin ay nandoon pa rin yun. Sabi ni Manang Jaime kasi, pork to pero giniling lang. That's Manang Jaime, Marcos. What can you say about that? Na considering that you also know the budget. Pork na giniling lang, no? O nilagay lang sa ibang paglalagyan. So, yun. Pero sa amin naman talaga meron pa ring marami pa ring pork ito. At saka yung mga lump sum, no, yung mga dapat tanggalin nga yung confidential funds, yung NTFL cap na budget. Confidential funds. Ay, naalala ko na may confidential funds na yan. Si Sara lang inimbestigahan nyo. Kay BBM, ayaw nyo imbestigahan. May confidential funds din naman lahat, iba dyan.
'Di ba? Oh, tapos sabihin niyo taong bayan kayo. Kaya, gusto nga ng taong bayan lahat imbestigahan niyo. Tapos si Sara lang gusto niyo. Hindi kayo sa taong bayan. Hindi niyo sinusunod ang taong bayan eh. Kung sinasabi niyo for the people kayo, yung pasahod kayo ng mga taong bayan, taxpayer, sinusunod niyo yung sinasabi ng taong bayan. Alin yun, mga panahon na yun, lahat imbestigahan niyo, hindi lang si Sara. No? Okay, ganito lang po muna tayo, no? Lagay niyo po sa baba, naniniwala ba kayo sa pagsasabi na to ni Castro? Lagay niyo nga sa baba kung naniniwala kayo, isang oo at hindi dyan, kung naniniwala ba kayo sa babaeng ito. At dapat ba talaga siya makonvict at makulong sa bilibid? Ilagay niyo nga dyan kung talagang dapat makulong sa bilibid to. Sige po, ang ganito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.